Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera Cotabato. Bandera Headlines. Apat na illegal recruiters ng isang agency na sangkot sa pinagbabawal na kabit system inaresto ng NBA o NBI Army. Bandera Headlines. Two-star PNP General itinalagan bilang bagong chief official ng Philippine National Police sa katauhan ni General Nicolas Torre ng Administrasyong BBM. Bandera Headlines. Mamang CQ himas rehas matapos malambat sa anti-illegal drug operation ng kapulisan sa Mother Barangay Rosario Heights, lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Mang Samora Parliament Indigenous People Affairs Committee nais na palakasin ang katungkulan ng mga tribal council sa pagpapatupad ng kanilang batas. Bandera Headlines. Siyam na dating miyembro ng lokal na teroristang grupo formal lang nagbalik loob sa pamahalaan sa tulong ng mga kasundaluhan. Bandera Headlines. 28th Congress top contender for House Speakership Congressman Abby Benitez nahaharap sa isang marital scandal kung saan dawit ang isang hot and sexy showbiz artist and social media influencer Ivana Alawi. Bandera Headlines. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, ika-30 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJ FM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 30 ng Maguindanao Sky Cable. At nasusubaybayan sa Facebook page at social media accounts ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Halverola at ito ang Bandera Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, inaresto ng National Bureau of Investigation BARMEN sa entrapment operation ang apat na staff ng recruitment agency sa Cotabato City na umano'y nagsasagawa ng illegal recruitment process sa loob ng BARMEN nitong araw ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Mayo. Ayon kay NBA BARM Regional Director Jonathan Balite, lumalabas sa kanilang investigasyon na nasasangkot ang International Placement and Assistance Company Incorporated o ICS at tinatawag na kabit system ng Migrant Workers and Overseas Filipino Act 1995. Ang kabit system ay pagkakaroon ng illegal arrangement sa pagitan ng recruitment agency sa isang entity na walang lisensya na makapag-recruit ng mga workers. Maliban rito, mayroon ring hawak na certification ng NBI mula sa Ministry of Labor and Employment na hindi sila otorisado na mag-recruit ng mga migrant at overseas workers sa loob ng BARMEN. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng NBI BARM ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995.
Pinayuhan ni Regional Director Balite ang mga aplikante na nais magtrabaho sa ibang bansa na sila ay maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng NBI upang matukoy ang mga legitimate at authorized recruitment agencies na kanilang pwedeng pasukan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, CID Chief Police Major General Nicolas Torre itinalaga bilang bagong PNP Chief matapos piliin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinalaga si Police Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police. Ayon sa anunsyo na ginawa nitong araw ng Miyerkules ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isang press briefing sa Malacanang Palace. Si Major General Torre ay opisyal mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad class of 1993 at kasalukuyang nagsisilbing Director ng Criminal Investigation and Detection Group, ang pangunahing unit ng PNP na nakatuon sa pagsugpo ng malalaking krimen at sindikato sa buong bansa. Si Police General Romel Francisco D. Marbil naman, ang kasalukuyang hepe ng PNP, ay nakatakdang magretiro sa serbisyo sa Hunyo 7 taong kasalukuyan. Nagaganapin ang change of command ceremonies at retirement honors para kay General Marbil, ikalawa sa darating na Hunyo. Sa isang maikling pahayag, ipinahayag ni General Marbil ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at sa sambayanang Pilipino para sa tiwalang ibinigay sa kanya bilang ika-30 hepe ng PNP at nananawagan sa buong kapulisan na ibigay ang kanilang buong suporta sa papasok na pinuno na si General Torre ay isang masipag, subok na at matatag na prinsipyong opisyal. Buo umano ang tiwala ni General Marbil na maipapagpatuloy ng papalit sa kanya ang integridad at pamumuno at malinaw na direksyon ng hanay ng kapulisan. Hinihikayat ng opisyal ang bawat pulis at kawani ng PNP na ibigay sa kanya ang parehong suporta at kooperasyon na inyong ipinagkaloob sa kanya. Ayon kay Marbil, ipinahayag ni Marbil ang kanyang positibong pananaw na maipagpapatuloy ni General Torre ang pangunguna sa kapulisan upang mapanatili ang tagumpay ng kampanya kontra krimen na nagbunga ng kapansin-pansing pagbabago umano sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. Si Major General Torre ay gumanap na sa iba't ibang mahalagang posisyon sa loob ng organisasyon ng kapulisan at kilala sa kanyang matatag na paninindigan para sa internal na reforma, pagkikipag-ugnayan sa komunidad at kahusayan sa investigasyon. Habang nagsisimula ang transition ng pamumuno, binigyang diin ni General Marbil ang kahalagahan ng pagkakaisa at profesionalismo upang mapanatili ang momentum ng kapulisan sa pagpapatupad ng mga reformang nakahanay sa bagong Pilipinas governance agenda ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit tanong ng bayan, bakit si General Torre na 2-star general ang napili bilang PNP chief? Gaano katotoo na regalo nga ba o pabuyang kapalit ni Pangulong BBM ang nasabing promotion? Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Live Report. Wala akong may bigay na detalye dyan, ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential, okay? We should respect that confidentiality, but it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun.
no one can question the use of that discretion, call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Nasabi yan. Dahil alam mo, si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have, you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, isang mamang sekyu himasrahas matapos malambak sa anti-illegal drug operation ng kapulisan sa lungsod ng Cotabato. Mayo 28, alauna ng hapon ng ikasa ng Cotabato City Philippine Drug Enforcement Unit ang operasyon sa bahagi ng Santos Street, Mother Barangay Rosario Heights sa lungsod. Sa impormasyon mula sa opisina ni Captain Jonathan Marciano, ang suspect ay kinilala na si Nuruddin Kansi alias Chief na siyang target ng operasyon. Sumasideline umano ang suspect sa kanyang trabaho bilang gwardya o security guard ang pagtutulak ng iligal na droga. At sa nasabing operasyon, positibong nakuhanan ang suspect ng isang maliit na pakete na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may halaga nga abot sa 300 piso. Matapos ang ilang dokumentasyon, sa matagumpay na operasyon, agad na kinustodiya ang nasabing gwardya na ngayon ay bantay sarado na sa piitan ng Istasyon 1 ng lungsod at makaharap sa iligal na bentahan ng droga sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ng Republic Act 9165. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Bangsamoro Parliament at Indigenous People Affairs Committee nais na palakasin ang papel ng mga tribal council at pagtibayin ng batas o kaso ng panggagahasa sa mga komunidad ng indigenous people. Sa pangunguna ni Committee on Indigenous Peoples Affairs Chairman, Member of the Parliament Honorable Ramon Piang Sr., isinusulong nito ngayon sa Parlamento ang Resolution Number 658 o panukala na naglalayong palakasin ang katungkulan ng mga tribal council o tribong may sinusunod na batas na nanaayon sa kanilang mga paniniwala. Ayon kay IP Representative Froylene Mendoza, ang resolusyon ay naglalayong tugunan ang mga problema ang kinakaharap ng mga katutubo tulad ng sapilitang pagpapakasal ng mga biktima sa mga perpetrators nito. Iminumungkahi ni IP Representative Mendoza na bigyang kapangyarihan ang mga konseho ng tribo upang itaas ang kamalayan, ireforma sa mga nakaugaliang gawin at makipagtulungan sa mga legal na otoridad at protektahan ang mga mahinang grupo ng katutubo. Binigyang diin din ng komite ang pangangailangang gabay mula sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs, Ministry of Social Services and Development, Team-wide Justice and Governance at sa Bangsamoro Human Rights Commission upang masuri ang epekto ng resolusyon sa mga kaugaliang batas. Ipresenta ng mga miyembro ng Draft Committee sa pagpapatupad ng mga tuntunin ng Bangsamoro Indigenous Peoples Act of 2024 at pinagtibay ang mga panloob na tuntunin upang gabayan ang mga aktibidad sa pambatasan sa hinaharap. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, siyam na dating local terrorist nagbalik loob sa gobyerno. Tumanggap ng tulong pangkabuhayan
Nitong umaga ng Mayo 28 sa himpilan ng 19th Infantry Bigkis Lahay Battalion sa Barangay Kabinging, Dato Sauriang Patuan, Maguindanao del Sur, ang mga nasabing local terrorist group na nagbalik loob sa pamahalaan. Ayon kay Lieutenant Colonel Loki Marco, ang battalion commander ng 90th Infantry Battalion, maliban sa livelihood program, tumanggap din ang mga dating ekstremista ang grupo ng cash assistance at tig-isang sakong bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur at ng Dole Region 12. Ipresenta ni Lieutenant Colonel Marco ang mga dating violent extremists kay Brigadier General Edgar Cato, ang pinuno ng 601st Brigade, sa isang maikling seremonya kung saan sabay na isinuko ng mga ito ang kanilang mga kagamitang pandigma. Kabilang sa mga ito ang isang M14 rifle, dalawang M4 rifles, isang M16 rifle at iba't ibang klase ng mga armas. Dumalo rin sa presentasyon si Lieutenant Colonel Rodano Urbon ng 6th Infantry Military Operation Battalion at tagapagsalita ng 6th ID, Colonel Sinswat MDS, at iba pang personahe na sumaksi sa nasabing kaganapan. Ayon kay Engineer Carrasco, sa ilalim sa livelihood program ang mga dating miyembro ng extremist group sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD project ng DOLE. Nagpaabot ng pasasalamat si Brigadier General Cato sa suporta ng mga lokal na ahensya ng pamahalaan at mga mamamayan sa kampanya laban sa loose firearms at pagbabalik loob ng mga dating rebelde. Ang kapayapaan at responsibilidad ng bawat isa ng lipunan ay matagumpay na makakamit sa tulong-tulong Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, 20th Congress top contender for House Speakership Congressman Albi Benitez naharap sa isang marital scandal kung saan dawit ang isang hot and sexy showbiz artist and social media influencer Ms. Ivana Alawi. Kung saan kalat ngayon sa social media ang mga katagang kabit umano ni Mayor or Congressman Albi Benitez ang nasabing aktres. Makikita sa isang formal complaint na kalat online kung saan nakinilala ng misis ng kongresista ang umano'y karelasyon ng kanyang mister na si Ivana Alawi sa ilalim ng anti-vows law. Kung noong una ay tinatanggi ni na Ivana Alawi at Kong Albi Benitez ang kanilang ugnayan, ngayon ay tila may bagong pasabo. Matatandaan na nakita sina Ivana at Mayor Albi noong 2024 sa isang airport sa Japan. Pero itinanggi nilang may namamagitan sa kanila at nagkasabay lamang daw sila sa mga panahong iyon. Ano ang totoo sa likod ng chance encounters sa Japan? Tinago lamang ba ang katotohanan? Ayon sa ilang ulat ay gumugulong na ang annulment ni Mrs. Benitez at asawa niya na kongresista. Sa ngayon ay wala pang statement na inilalabas si Ivana Alawi at Albi Benitez ukol sa akusasyon ng kanyang misis. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, ika-30 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, cameraman at technical team, ako ang inyong tagapagbalita, Sabino Haverola, at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahal.